Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Deacon Anton, ang makakasama ninyo sa linggong ito upang mas bigyang emphasis ang sermon natin noong nakaraang linggo, Setyembre 26, 2021. Patungkol sa pag-asa sa gitna ng kapaguran o kapagalan. Natutuwa po ako dahil maraming nakarelate sa ating tema na ito, mga kapatid. Ang Panginoong Diyos ay tunay na nasa atin sa ministeryong ito dahil ginagabayan niya talaga tayo. We had a long month this September to discuss all about hope. Pag-asa sa bawat aspeto ng mga sakripisyong dinadanas natin dito sa sanlibutan. The topic is also aligned and related sa 41st anniversary ng ating ministry. Ito nga po ang Agape Church of San Diego, kung saan dito po tayo kasapi. Dahil kay Kristo, may pag-asa. At dahil sa pag-asa na yan, asahan niyo po ang mas lalong pag-iibayo, mas lalong may malaking mga pagbabago, mas lalong makikita at mararamdaman ang tunay na agape love ng Panginoon sa Agape Church of San Diego. Amen! Kaya bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay magdasal. Lord, I'm weary. My energy is sagging and my motivation is lagging, and I am so in need of you. I need your strength and your fresh touch to get back on track again. Your word says the joy of the Lord is my strength. If that's true, then I need your joy to replace all the bone-tired parts of my mind, body, and soul. The pressures of life sometimes push me into a corner, rendering me helpless to move forward. 100 voices call my name, and I feel paralyzed at times to answer, not knowing where to turn. Lord, help me not to quit, to keep running the race faithfully, and to find strength in that safe, secret place of yours, under the shadow of the Almighty. I need your strength to say no when I'm tempted to surrender to harmful things, or when selfishness clings to my clothes and won't let go. I need your strength to say yes when cowardice and fear nudge me to deny the convictions of my heart. I need your strength to reach out in love to those both close to me and all around me. When don't I need your strength, God? You are my rock, and I run to you today, believing that you will lift up my heavy arms, that you will fuel me for the task you've given me, and that your joy will completely consume the weakness of my life and make me strong again. I don't want to stay grounded, crippled by limitations and failed attempts. I'm tired of feeble efforts. Lord, I want to mount up with wings like an eagle and not just fly. I want to soar. Renew my strength, Lord. Fill me with your supernatural power to overcome each obstacle in my path. With my eyes on you, Lord, with you walking beside me, working through me, I can make it. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Ilabas na po natin ang ating mga Bible study outline. Paalala mga kapatid, huwag pong kalimutan na ating i-fill up ang mga sagot sa outline na ito. Okay? And inform po natin ang ating mga life group facilitators at naway ang ating mga pananalig ay lumago, mas lumago sa pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita, gaya po ng ginagawa natin ngayon. Okay, dumako na po tayo sa pinakauna nating topic. Ito po yung hapdi at sipayo ng mga pagod. Mga kapatid, naranasan mo na ba kung gaano kasakit ang magtrabaho ng magtrabaho at sa bandang huli ay malalaman mong wala naman palang kahihinatnan ang lahat ng ating pagpapagal? Mga kapatid, samahan niyo po akong panoorin
ang video na ito. Ano ba yan, darling? Ano ba yan, darling? Tagus eh, tagus na tagus. Nakarelate po ba kayo mga kapatid sa napanood ninyo? Naramdaman niyo ba rin ang sakit na dinadala ng babae na sa ilang taon niyang pagkawalay sa kanyang anak upang magtrabaho sa Maynila para may maipakain sa pamilya at para sa future ng kanyang anak ay lahat biglang naglaho dahil sa kanyang pag-uwi, wala na ang lahat. Wala nang bahay na uuwian, wala nang anak na dadatnan. Napakasakit, hindi po ba? Mga kapatid, ito po ay tunay na nangyayari sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa ngayong henerasyon, partikular lalo na sa mga OFW na nandoon sa malayong bansa para magtrabaho at kumita ng malaki-laki. Sa gitna ng pagpapagal ng mga OFW na ito, may mga iba sa kanila na ang kanilang mga asawa ay sumakabilang bahay na. At higit pa doon, nilulustay ang perang kanilang pinaghirapan. Mayroon ding iba na ang pera na nakalaan sana para sa kanilang mga anak ay hindi nakakarating o natitikman man lang ng kanilang mga anak. Kung hindi ito ay sinasarili ng mga guardian kung kanino nila iniwan ang kanilang mga anak. Kawawang OFW na magulang at kawawang mga anak. Mga kapatid, napapagod tayo hindi dahil sa nagtatrabaho tayo. Pagod tayo dahil trabaho tayo ng trabaho na walang bunga at hinahantungan ang ating pinagtatrabahuhan. Applicable din ito sa mga guro na turo ng turo ngunit di naman nakikinig ang mga estudyante at sadyang ayaw nilang matuto at ang iba naman ay nag-drop out na. Pwede din even sa ating mga kapatid na mga trabahador ng ating simbahan or ating ministeryo kung saan may mga kasapit tayong may mga pasaway at ang layunin nila ay gusto na nila tayong gibain, wasakin para di na tayo magpatuloy. Maraming aspeto ng ating mga karanasan ang pwede nating maiugnay ang pagtatrabaho ng walang bunga. Do we work without any aims or goals to achieve, mga kapatid? Siyempre meron, di ba? Kung may mga balakid in between, palagi nyo lamang pong tatandaan na dadating ang araw at panahon na itinakda ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay umani sa lahat ng ating pagpapapagal. Basta lamang huwag tayong susuko. Ito po ang nakasaad sa Galatia, Kabanata 6, Talata 9 hanggang 11. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen! Napaka-inspiring na mga salita ng ating Panginoon, hindi ba? Mga kapatid, we can be tired but not expired. Amen? Sinasabi din po ito sa Isaiah, Kabanata
40, talata 31 na nagsasabing, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Again, mga kapatid, sinabi doon, "But those who hope in the Lord." Akmang-akma po sa ating paksa. Hope for the exhausted. Hindi po ba? Sa ibang version naman, mga kapatid, like yung sa King James Version, ang nakalagay naman po doon ay, "Wait upon the Lord." Alam niyo po ba, in Hebrew, ano ang ibig sabihin ng wait? Wait means kavah. Okay? Kavah. Or to bind together. Ano pong ibig sabihin nito? Let's try to be with God. Infuse ourselves to God. Intertwine ourselves to God. Because God is hope. And when there is hope, it makes us stronger. Hope makes us work for more. And hope makes our adrenalines high. Sabi nga po ni Pablo, di ba? "I can do all things through Christ who strengthens me." Kahit maraming mga persecutions, death threats, kapahamakan, at pagkakulong na na-experience si Pablo, hindi po siya tumigil. Hindi po siya napagod sa pagsilbi kay Hesukristo. Sa lahat ng mga banta na ito, hindi po siya napigilan i-proclaim ang mabuting balita at salita ng ating Panginoon. Ang lahat ng kanyang mga kapagalan at panghihina ng katawan ay napalitan ng kalakasan na nanggagaling kay Kristo Jesus. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Let us all say, Amen and Amen. Dumako na po tayo sa ikalawang tema ng ating pinag-uusapan ngayon, ang patungkol sa pag-asa ng mga pagod na. By Christian nature, mga kapatid, tayo dapat ay matiisin. Pero, kailan ba natin sasabihin or kailan tama na sabihin, "Di ko na po kaya. Di ko na kaya. Tulong." Sa dami ng ating mga pasanin, sa ating mga balikat, at pagsabay-sabay itong binuhat, ay maaari mo talagang sabihin, "Hindi ko na kaya." During my counselings, mga kapatid, may nagsabi po sa akin, umiiyak po siya na nagsabi, "Deacon, I'm so wasted. I'm too tired. Pero di ko po pwede ipakita sa mga mahal ko sa buhay." And this is a big challenge to many of us, especially parents, more so sa mga single parents o leaders na may malaking nakaatang sa kanilang mga balikat. Takot tayo ipakita sa mga anak natin na pagod na tayo. Sa mga kaibigan natin na we are so afraid to tell them that we are already empty at we wanted to quit and we wanted to roar dahil sa sobra na tayong nabibigatan. Sa mga leaders naman, kahit pagod na, pinipilit pa rin itaguyod ang kanilang mga layunin. Pero po sa kanilang kaloob-looban, anong laman ng kanilang kaloob-looban? Loneliness and sadness ang kanila pong nararamdaman. You know why? Because in our head, iniisip at mas pinapahalagahan natin ang mga high expectations ng ibang mga tao. Despite you're about to fall into pieces. Ginagawa mo na ang trabaho mo sa araw para kumita, ginagawa mo pa rin ang pagluluto, pag-aasikaso ng bahay, pag-aalaga ng bata, pagbabayad ng bills,
Sa dami mong bitbit ay iniisip mo pa ang personal mong buhay. Kalagayan ng iyong pamilya, ng iyong nanay, tatay, kapatid, pamangkin, minsan pati mga kaibigan. Iniisip din natin ang kalagayan ng ating trabaho. Mga sakit, ang naglipa ng COVID na nakakahawa. Mga worriness natin. Kaibigan na mga laging umuutang or laging may problema, pati yun pinoproblema mo. Yung iyong mga nakalipas, paulit-ulit mong iniisip, hindi tayo makamove on. Ganun din, may mga insecurities ka pa. Pag sabay-sabay mo po itong dinadala sa ating balikat, ito, pabigat sa buhay talaga at sasabihin mo na, ayoko na, di ko na kaya. Suko na! Kapatid, palagi po nating tandaan na we work not because we want to get applause and validations from our fellow men. Let's do it for the Lord. When we do it for Him, everything will be in order and proper places. Our passion should be to keep the fire or energy in us burning at all times. Always remember, ayaw ng kaaway na nakikita tayong nagsasaksit sa buhay. Kapiling ang ating Panginoong Diyos. Do not quit, mga kapatid, kahit pagod na. Kalimitan itong nangyayari sa relasyong pampamilya, negosyo, trabaho, simbahan at lipunan. Karamihan, lalo na sa henerasyong ito, ang madaling mapagod at umaayaw agad-agad. Why quit when you can take rest? Don't you know na ang kaaway is stealing our peace of mind, our joys and motivations? Nakasaad po sa Mateo, Kabanata 11, talata 28. Sinasabi ni Lord dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Amen and amen. Mga kapatid, let me inspire you more by learning something, learning a lot from Jesus Christ Himself. He kept on His ministry. He did not stop till His last breath. Even others did not believe Him. Even others ridiculed Him. Even others put Him to death. Jesus did not stop caring for us just because He's tired. Jesus did not stop loving us just because He's tired. Jesus did not stop forgiving us and never get tired of our sins. Bakit, mga kapatid? Mas malaki po ang kanyang pagmamahal sa atin kaysa sa laki ng ating mga kasalanan. Jesus Christ did not stop because He knows at the end of all His sufferings and pains, there will be a fruit. Sino po yung fruit na yon, mga kapatid? Ikaw po yun. Ikaw po na nakikinig ngayon. Ikaw yun na tumanggap sa Kanya. Ikaw yun na tagapagmana ng Kanyang kaharian. At ikaw yun na anak ng ating Panginoong Diyos. Amen. Keep on laboring, mga kapatid, and allow the grace of God into your lives. For your fruits to grow, for you to receive your breakthrough. Let God and allow Him to help you. Huwag niyo pong lahatin ang lahat ng ating mga pasaning para hindi po tayo mapagod. Ipaubaya kay Lord
Kay Jesus Christ ang lahat ng mga ito. Magpatulong tayo sa Diyos. Ibaba po natin ang ating ego. Tanggalin po natin. Hindi lang basta ibaba. Tanggalin yung cooking pride na yan. Magtiwala po tayo sa Kanyang tulong. Umasa tayo sa Kanyang biyaya. Amen? Mga kapatid, palago niyo pong alalahanin ang pagpapagal ni Jesus. Mayroon bang mas higit pa na paghihirap kaysa mga hirap na tiniis? Tiniis ng ating Panginoong Jesus at ginawa niya itong lahat para sa atin. Kaya alay din natin ang ating mga pagsasakripisyo sa buhay, ang ating mga iyak, lahat ng ating mga kapaguran. Sa Kanya tayo at tanging sa Kanya lamang tayo makakahugot ng lakas. Tumukon, mga kapatid. Amen? Amen. Tayo po ay pumunta na sa pinakahuling yugto ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Medyo po maselan ang panghuling tema natin, kaya gabayan po natin ang ating mga emosyon at manatili tayong nasa presensya ng ating Panginoon. Panoorin niyo po ang video na ito. Assumed I just had the flu. I'm from a rural area in Tuscarawas County. To be the very first patient to pick it up in a county that is rural as we are, I don't know how it happened. I was on full life support, so I had a ventilator. There was a time during this process where the hospital reached out to my wife and had to have the discussion about end-of-life options. Then at the bottom, they wrote, "We will get you home." I don't know that I have ever seen such selfless people in my life. I really saw the love of God through these people. Just the ability to get back to the point where I could pick up my two little girls, hug them, and hug my wife. I feel like I've got a second chance at life. May mga ilan sa atin ang mas hinihiling na kunin na ni Lord ang mga pasyenteng nagdudusa ng maraming taon sa hirap ng kanilang sakit na binabata. Mga kapatid, sumasang-ayon ba kayo sa mercy killing
o pagpatay sa awa? Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Panginoong Diyos? Sa napanood niyo pong video kanina, nakita niyo po na yung lalaki naka-full life support. Maraming mga medical machines na yun na lamang pong tumutulong upang siya ay makaalpas sa kanyang sakit. Narinig niyo rin po ba na sinasabi na din ng mga doktor ang mga end-of-life options na dinidiscuss sa kanyang asawa kung sakaling walang improvement sa kondisyon? Ngunit ano nakita niyo mga kapatid? Umiral ang pagmamahala ng mga nurses sa pasyente, ang pananalig ng kanyang asawa sa Diyos, at isa nga pong malaking pagpapala na pinagaling siya ng Panginoon. Samantalang habang ang mga doktor ay nagre-rekomenda ng end-of-life options. Isa ito pong muling pagpapatunay na buhay ang Diyos at nakikita niya ang ating pag-iyak, ang ating pagod, at tunay na di niya tayo pababayaan dahil tayo kanyang mga anak as long as matibay po ang ating pananalig. Kaya sa tanong ng mercy killing or euthanasia, sino ka para kunin ang buhay ng isang tao? Isang tao na binuhay ng Diyos na naayon sa kanyang imahe. Isang tao na nabigyan ng buhay galing sa Diyos. Isang tao na anak ng Diyos. Isang tao na minamahal ng Diyos. Sino ka para pagkaitan ng buhay ang taong may sakit? Sino ka para maging isang Diyos na tanging siya lang laman, tanging siya lang naman ang may karapatan kunin ang ating mga buhay? Sino ka para pagkaitan ng pagmamahal ang mga taong pwedeng maulila? Sino ka? Tao ka lamang, hindi ka Diyos. Sinasabi po sa pahayag, Kabanata 21, talata 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Amen. Kaya po manatili po tayong kumapit sa Panginoon, mga kapatid. Magtiwala, ibigay sa Kanya ang lahat ng ating mga dalangin. Surrender it all unto Him. Because He alone can give us life. He alone is our real comforter. And He alone can take out all our pains and sorrows. And He alone can replenish our weariness. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig. Maraming pong salamat sa inyong mga precious na mga oras. Ito po si Tico Nanton. Nagpapaalam and God bless you all.